Good day everyone. Ako tayo si Rinanti Allen Galior, 52 years old, resident of Macabalan, Cagayan de Oro City. Akong nahuman tuod, ako kay ngatabang ang pagkuha na ako sa SMAO in situ certification. Kaya mo ay nakapahatag ka na ako o dako kayo nga tsansa trabaho ko. Tungod to nga time sa Cagayan de Oro nga permi lang ko masiradaan og slots o kay dool sa syudad ligay ko makasulod dunay mga priority. So mo to one time nga doon akong isuon nga na-assign diri sa Balui sa una nga pulis. Then na siya nakakauban siya ang nga pulis nga iyang papapod maestro sa PISDA. So gi-recommend ko niya sakto gyud kayo kay bakante ang slot. So naka-eskwela ko from Cagayan de Oro to Tubod, Lanao. So, mo nang nakuha nako ang istorya. Biyon sa nako pagkuha ang sipor. Eskwela na yung sugod. Then after naday mga actual dayon mga pagtabo like 60 positions sa welding sa tubo. So, grasya po sa Ginoo nga napasaran po nako ang tanan. Okay. Sa daghan nga mga panahon nga nag-apply ko, isang well-experienced na ko sa trabaho, labi na gyud sa time sa welding, lisod kayo pumadawat, tungod kay ginapangitaan ko, tungod kay gi-required na karon even sa tanan nga mga companies, labi na gyud sa mga big companies. One time, nag-apply ko sa Shell Depot, kay time ko nga dool kayo ang project sa katong oil depot. No? Sa Macabalan, sa port mismo sa Macabalan, Cagayan de Oro, nagitugod ang 7 ka mga dagko nga tangke. Hinungdan nga wala ko madawat tungod kay wala ko intisda nga ipakita. Even though doon na ako yung mga experiences, taas akong experiences sa maong larangan, sa maong trabaho, apan ginapangitaan ko. Motong nakapahatag na akong hagit o challenge, nga nganong di mo kumukuha ani nga gi-allow man ni sa gobyerno o gihatag man ni nga mga oportunidad. No, so wala ko magdumili, wala ko magdugay, gi-grab gid nako ang opportunity even sa maong kalayo sa maong lugar. Ani eskwela gid ko. Mo na nakatabang kay dako kay sa ako karon. Okay, first and foremost ang kalayo sa pagbiyahe sa matag semana magulian ko, maganian sa pag-eskwela. Siyempre, including na gid ang kalisod sa padalapianon. Pero paningkamutan din ako, bahala na mo sa kalisod. Motong unang medyo struggle kay sa ako ang pag-eskwela. Then, mo lagi, before nga wala pa ko in situ, naglisod ko og pagpang-apply. Labi na kay gi-required na gid karon even sa atong lokal. Kaniadto sa gikuan man lang na sa abroad. Pero karon, gi-allow na gikuan na nila, gi-required na nila, so isa to ka nakakuan sa ako. Then sa sugod nako, siyempre sugod pa man sa trabaho sa akong nature sa akong trabaho, panibago na pod nga nature. So medyo nagkalis ko hangtod na develop sa matag adlaw. Gitiman-an lang po nako sa akong giskwelahan, sa mga techniques o siyempre sa akong kaybalo gikan sa maong PISDA sa in situ. Okay, kung kaniadto kining event sa kanang common basic maglisod ko like rice, panutan, tubig, kurente. So magkadilatar usahay tungod kay o lagi isog kay pagpang-apply sa trabaho tungod kay wala kay school credentials, no, kay di pa pangitaan na magid karon. So kuha gid karon, no, kay makahatag na ko sa ilang indot kaugmaon tungod kay naka-income na ko. Tungod kay ni-trust na sa ako mga company o sa mga gaduulan o applyan ako ng mga trabaho like pag-subcontract. So karon mas easier, mas hayahay kumpara kaniadto. Even sa kanang paglukat og mga kining mga permit o kining mga sidula sa barangay maglisod ko bayad. Pero karon naka-contribute ako sa even sa mga barangay sa simple nga mga pamaagi.
Tungod kay niya naman ko nini nga larangan, naa naman ko nakasog contract, then sometimes gani makadala kong pipila pud ka mga tao. So akong gipangandoy, pangarap nga pagkaroon ng takog kaugalingon nga mga kagamitan like equipments nako, no, like welding machine, of course, no, welding machine, kanang grinder, barina, uban pa. Kay gusto po ko nga magkaugalingon kog shop, no, kanang fabrication shop. While na ako sa among fabrication, ipabrigate ang tanan, then ihatod na lang dahil sa site para mas madali o mas gaan ang trabaho. So nangandoy ko sa pagkakaroon, related sa akong trabaho nga maka-angkon kong kaugalingon ako nga welding shop fabrication. Dayon ang akong mga mensahe, labi na sa akong fellow countrymen, no, kay ako po naka-abroad magpugo niya, lisugig kayo tao niya, gasto pa ka sa unang panahon, no, kinahanglan kung iskwila ka at your own kanang pocket yun, your own expense. So karon libre na kayo ni mga igsuon ko diri sa Pilipinas, mga kabayan, libre na ni gihatag sa atong gobyerno. Pasalamat ta tungod kay dunay pamaagi susama ni ini nga mas ma-enhance o makahatag or makahatag sila credentials sa ato, which is isa gid nga gi-required sa tanan, even ang local and abroad gina-required na karon. So akong hangyo sa inyo og paghatag inspiration nga mga eskwela ta i-grab na tong oportunidad, labi na gid sa mga batan-on pa. Ako manggani sa akong edad nga 50 at the time, pero gigrab pagyapon nako ang insito nga gihatag sa TISDA sa pag-eskwela, kay tungod lagi dili ka basta-basta makatrabaho karon kung wala kay ingon ni aning mga kuptan nga mga papilis, mga school credentials. So akong hagit sa inyo, bahala tag lisod para sa ako sa una nagsugod man ko sa kalisdanan, layo, imagine layo kayo ang tubod lanaw nga eskwelahan, no, sa EIS. Layo kayo siya, pero ako ginang giagwanta. Then karon nakita ko ninyo nga di pa man siguro kay big timer nga contractor, kay small kwan pa man ko subcontractor. Pero at least ang akong pamilya ako na silang na-secure, ang ilang future, then ang ako mismo ko galingon usab ako pong na-upgrade, no? Ya, nakahatag ko sa ako og high moral kung mga play nako kay nanam ko ikaatubang. So please, no, dili lang kanang pag-engganyo sa inyo kundi naghangyo giko nga i-grab ninyo ang matag kanang gilaraw nga mga maayong butang sa gobyerno nga mao ang TISDA nga makatabang sa atong future, sa atong mga tipo of pamilya.